Sa simula ay nakikita natin ang isang lalaki na hinahabol ng isang grupo ng mga lalaki. Ang lalaki ay may hawak na balumbon at determinadong ihatid ito sa anumang paraan. Habang hinahabol ay malalaman natin na ang taong ito ay isang earthbender habang inaatake niya ang mga grupo ng mga lalaki na gumagamit ng kanyang kapangyarihan, samantala ang grupo ng mga lalaking humahabol sa kanya ay mga firebender. Tapos may nakita kaming isa pang earthbender na naghihintay sa kanyang kaibigan sa dulo ng kalye, subalit bago siya maabot ng lalaki ay inatake siya ng isa sa mga firebender at siya ay nahulog sa may lupa na nakakakita ng walang ibang paraan ang tao toses ang mag-scroll sa kanyang kaibigan at hilingin sa kanya na ihatid ito sa Earth Lord at ipaalam sa kanila ang tungkol sa mga plano ni Fire Lord Sosen na simulan ang pag-atake sa kanila. Pagkatapos ay nanatili siya sa likod at nakipaglaban sa firebenders, ngunit siya ay nabihag at iniharap sa harap ng Fire Lord Sosen. Nakiusap ang lalaki kay Lord Sosen na huwag niyang salakayin ang kanyang bansa at sa isang nakakagulat na pangyayari ay inihayag ni Lord San na ang pag-atake sa Earth Nation ay isang distraction lamang. Habang ang buong mundo ay nakatutok sa Earth Nation, plano niyang salakayin ang mga airbenders at patayin ang Avatar dahil siya ang tanging tao na maaaring maglakas loob na hamarang sa kanyang daraanan. Pagkatapos nito sinunog niya ang lalaki ng buhay at pinatay siya. Ang eksena ay nagbago at ang Avatar ay nagpakilala ng isang mundo kung saan ang apat na elemento ng lupa, sa hangin ay apoy at tubig ay pinapanatili ng Avatar na may ang kapangyarihang kontrolin ang lahat ng apat na elemento. Ang Avatar ay nagpapanatili sa mundo sa kapayapaan, ngunit kapag ang isa ay namatay ang kanilang espiritu ay muling isinilang at isa pang Avatar ang lumitaw. Kahit na ito ay isang proseso na tila tumatagal ng kaunting oras ngayon mula nang mamatay ang huling Avatar, na nakita ni Lord San ito bilang isang pagkakataon upang maalis ang mga airbender. Mula sa kaninong ranggo ay pipiliin ang pinakabagong Avatar at pagkatapos ay sakupin ang mundo ng walang mabubuhay na challenger. Sa kanyang pangingibabaw ngayon ay nakatagpo natin ang isang medyo mayabang ngunit napakatalentadong bata na ang pinakamatalik na kaibigan ay ang kanyang Flying Bison. Ito ay ipinahayag na ang isang susunod na Avatar alam ng kanyang pangunahing guro na si Kuya Gotso na si A ay sobrang galing sa kanyang ginagawa, ngunit hindi siya sigurado kung handa si A sa malalaking responsibilidad. Sa halip ay patuloy na sinasabi ni Gotso sa kung gaano siya kahusay na nagpapataas ng kumpiyansa ni A, ngunit nang magsimulang salakayin ng Fire Nation ang Earth Kingdom, nagpa siya ang matataas na autoridad sa Langit Temple na oras na para sabihin sa isang siya na ang susunod na Avatar na gusto nilang matutunan niya ang lahat ng kasanayan sa pagyuko para makalaban niya ang Fire Nation. Kahit na nag-aatubili si Kuya Gotso na bumoto pabor sa desisyong ito kung isasaalang-alang ang kabataan edad, ngunit wala nang ibang nakikitang paraan para protektahan ang mundo, pumayag siyang ibinalita ni Kuya Gotso ang balitang ito kay Ang at hiniling sa kanya na simulan ang paghahanda. Kay Ang nalilito ang pakiramdam na lumipad kay AA para alisin ang kanyang ulo nang hindi alam na ang Fire Nation ay malapit nang atakihin ang templo sa langit. Sinisira ng Fire Nation ang lahat ng bagay sa templo kasama na si Gotso. Kapag bumalik sa templo siya ay nawasak sa pagkawasak na dulot ng Fire Nation. Nagalit talaga siya at sa sobrang emosyon sa espesyal na Avatar powers ay biglang lumitaw ang kanyang mga tato na asul, na nagpapakitang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan na nahuli sa isang malaking bagyo at ang apa ay natangay at napadpad sa isang malaking blok ng yelo na nawala sa mundo. Para sa kung gaano katagal ang susunod na pupuntahan namin sa Wolf Cove, isang nayon na tinitirhan ng Southern Water Tribe doon. Nagkikita kami ng The Sibling, ang duo sa kaandara na malapit nang maging kasama sa paglalakbay ay ipinahayag na pagkatapos na umalis ang kanilang ama para sa digmaan sa Fire Nation. Ang teenager na si Sokka ay naging pinuno ng tribo habang si Karo ay nagsasanay sa kanyang pagyuko ng tubig ng lihim sa isang magandang araw na Sokka at ulo ng Karo out sa isang boat trip, ngunit ang kanilang kano ay natangay ng ilang agos at natuklasan nila ang isang malaking iceberg. Ang istruktura na ito ay sumabog at nagpaputok ng isang malaking sinag ng enerhiya sa kalangitan. Ang signal na ito ay nasaksihan din ni Prinsipe Zuko na anak ng apoy na si Sanshai, sakay ng isang Fire Nation ship sa ibang lugar sa rehiyon.
ipinahayag na siya ay pinalayas mula sa bansa ng kanyang ama na si Fire Lord Sun hanggang sa matagpuan niya ang Avatar, kaya desperadong sinusundan niya ang anumang palatandaan ng kinaroroonan ng Avatar dahil ito pala ay dulot ni Aang na ay nabuklod sa loob. Siya ay bumagsak at kinumbinsi ni Kara ang kanyang kapatid na tulungan siyang ibalik siya sa kanilang nayon upang tulungan ang batang lalaki, samantala si Zuko ay tumulak din sa Wolf Cove sa pag-aakalang doon siya dadalhin kapag siya ay muling nagising sa nayon. Nalaman ni Aang mula kay Gr. Gran na Kara at lola ni Zack na siya ay nabuklod sa loob ng 100 taon at na siya ay opisyal na The Last Airbender. Pinatawag din niya si Aab pabalik sa kanyang tabi na labis na ikinamangha ng mga taga-nayon dahil hindi pa nila ito nakita noong ang mga tropa ng Fire Nation ng Zuko na ito ay nakita malapit sa village at Grand Surmises A must be the Avatar and that's why they're coming. Nagsimulang maghanda si Sokka na ipagtanggol ang village matapos akusahan ang isang duwag habang siya ay nagtago kapag ang mundo pinakakailangan ng Avatar. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Kara na huwag seryosohin ang mga masasakit na salita ni Zack at dinala siya kasama ng ilang iba pang miyembro ng tribo upang panatilihing ligtas si Zuko at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa mga tarangkahan na sinabi niyang gusto lang niya ang Avatar at hindi sila gagawing masama. Hanggat ibibigay ng tribo sa kanya si Sokka ay gustong sumuko, ngunit kinukumbinsi siya ni Kara na huwag gawin kaya lumabas siya sa yelo at haharapin si Zuko mismo. Hinahamon niya ang prinsipe sa isang one-on-one na tunggalian, gayunpaman ay hinahasa ni Zuko ang kanyang kakayahan upang harapin ang Avatar at si Sokka ay nagpapatunay na walang kalaban-laban para sa kanya kundi bilang kumilos siya upang patayin si Sokka ay namagitan at pinalayas ang mga nagsusunog ng apoy sa tulong ng mga taga-nayon. Pagkatapos nito ay iniutos ni Zuko na sunugin ang Vil hanggang sa lupa, ngunit sumuko ang isang basta't iwanan nilang mag-isa ang tribo ng tubig. Pagkatapos nito ay dalhin sakay ng Zuko's barko sa isang cell. Kinakausap niya si General Iroh na nagtatanong kung bakit nagsimula ang Fire Nation ng digmaan. Iroh, sabi ng ilang miyembro ng kanilang mga tao na nakikita ng bansa na kailangang palawakin at sunugin tulad ng apoy, habang ang iba ay naniniwala na magagawa nilang magdala ng katatagan sa bansa sa pamamagitan ng namumuno sa kanila sa panahon. Lihim na ginagamit ng tinta na ito ang kanyang airbending powers para kunin ang mga susi ng kanyang cell mula sa isa sa kanyang mga keeper at tumakas siya na sumisid sa deck at ginamit ang kanyang staff para lumipad palayo sa barko, ngunit binaril siya ni Zuko gamit ang isang bowl ang apoy habang nagsisimula siyang bumagsak sa lupa. Sa ibaba sina Kara at Sokka na umakyat sa apa at umalis pagkatapos ng isang dumating sa tamang oras at hinayla siya ni Sokka papunta sa kalangitan. Sinubukang magpaputok muli ni Bison Zuko, ngunit hinarang ni Kara ang kanyang pagbaril ng may tubig na nakayuko sakay ng nilalang na Kara at tumingin si Sokka kay Aang para sa patnubay habang hindi nila siya maibabalik sa Wolf Cove. Nang hindi nag-aanyaya ng higit pang mga pag-atake mula sa Fire Nation, pagkatapos nito ay dadalhin sila pabalik sa templo kung saan natagpuan nila ang ganap na mga guho at kapag nakita ng isang mata ang katawan ni Dio ay nadaig siya ng emosyon at ang kanyang mga kapangyarihan ay nagdulot ng malakas na ipoipo na bam-alat sa kanyang paligid. Ito ay isang malinaw na pagpapakita kung gaano kalaki ang kapangyarihang taglay niya at kung paanong hindi niya talaga makokontrol ito. Kahit na makita ang kanyang tahanan na nagkapira-piraso ay nagpa siyang kumpletuhin ang misyon na itinakda niya noong 100 taon na ang nakakaraan upang makumpleto ang kanyang pagsasanay at makabisado ang iba pang mga baluktot na sining upang ang Air Nomads walang kabuluhan ang mga kamatayan at kaya niyang talunin ang Fire Nation at muling magdulot ng balanse sa pagitan ng apat na tao. Si Aang ay patuloy na nalulungkot sa pagkawala ni Gotso at sa malaking trabaho na mayroon siya bilang Avatar na kanyang inaalala dahil minsan ay napupunta siya sa Avatar state na walang kahulugan. Sa at hindi makontrol, natatakot siya na kapag sinubukan niyang tulungan ang mga tao ay baka mapahamak siya kahit saglit lang, kaya nagpa siya sina Aang, Sokka at Kara na pumunta sa Kyoshi Island para matuto sa isang nakaraang Avatar mula noong Koshi. Namatay ang mga tao sa isla ay pinananatiling buhay ang kanyang mga turo. Ito ay nagsiwalat na ang mga tao ng Koshi Island ay kusa na lumayo sa ibang mga lugar upang manatiling ligtas, kaya hindi nila masyadong alam kung ano ang nangyayari sa labas sa
kanilang pananatili sa isla. Saka and Kara meet two of the Kyoshi warriors, namely Suki, who's about Sak's age and quickly falls for him, and he likes her back, and her mom, who's the leader of the village now. Saka starts learning how to fight with Suki's help, but mostly he uses it bilang dahilan para manligaw sa kanya, samantala sa pag-aaliw sa mga lokal sa kanyang airbending tricks at seryosong pakikipag-usap kay Kara kung bakit kailangan niyang matutunan ang iba pang mga bending styles. Ipinakilala din kami sa Winnie ang na si Lemur na pinangalanan si Momo habang sinusubukang dumaan mga bagay sa bag ni Katara para maghanap ng pagkain. Hindi sinasadyang nakahanap si Momo ng isang mahalagang scroll. Salamat sa paghahanap ng scroll na lihim na inilagay ng kanyang lolo sa kanilang mga gamit, si Kara ay nagiging mas mahusay sa pagkontrol sa kanyang kapangyarihan dahil mayroon itong mga pangunahing kaalaman sa pagyuko ng tubig sa ibang lugar. Sina Iro at Zuko huminto sa isang daungan kung saan nakatalaga ang lokal na Fire Nation na si Commander Shao na umaasa silang makakalap ng impormasyon tungkol sa posibleng kinaroroonan ng Avatar. Nang hindi nakakaakit ng masyadong pansin si Zuko ay humahango sa opisina ng Commander na humihingi ng mga mapa at chart sa medyo mayabang na paraan habang sinusubukan ni Iro para maayos ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagkukunwari na naghahanap sila ng isang espesyal na uri ng pusit. Gayunpaman ay matalino si Shao at nagawa niyang malaman kung ano talaga ang hinahangad ni Iro at Zuko sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga tripulante. Nakarinig ng bulong-bulungan tungkol sa lumilipad na nilalang malapit sa Koshi Island. Nagpasya siyang ituloy ang Avatar nang hindi nagpapalam kay Zuko at Iro, subalit nang malaman nilang nadiskubre sila ay ibinigay nila kay Chase si Shao na determinadong maabyutan siya. Nalaman nila ang tungkol sa pananatili sa Kyoshi Isla at nagpas siyang hulihin siya habang si Aang ay nasa malalim na pakikipag-usap kay Koshi sa pamamagitan ng kanyang napakalaking estatwa sa isla. Siya ay pumasok sa isang estadong malapit sa isang comic avatar state samantala dumating si Shao at ang kanyang mga tropa na nagdulot ng komprontasyon sa pagitan ng mga Kyoshi, mga sundalo ng warriors at ng Fire Nation. Binibigyan nito si Sokka ng pagkakataong ipakita ang kanyang newfound skills na nakuha mula sa pagsasanay ni Suki na nagpapakita ng kanyang pag-unlad at nagbibigay din ito ng makabuluhang sandali para sa sarili ni Kyoshi bilang isang pinamamahalaang ihatid ang kanyang espiritu sa panahon ng pakikipaglaban na kinuha ang anyo ni Kyoshi ang pakikipaglaban sa Firebenders at matagumpay na itinaboy ang mga ito sa pamamagitan ng karanasang ito na pagtanto niya na maaari lamang niyang makuha ang kapangyarihan ng mga nakaraang avatar sa loob ng kanilang mga sagradong dambana sa panahon ng kanyang pakikipag-isa kay Kyoshi para makakuha ng mahalagang insights. Binigyang diin ni Koshi ang pangangailangang makipagsapalaran bilang bahagi ng kanyang mga tungkulin bilang avatar at binabalaan siya tungkol sa malalang kahihinatnan ng kawalan ng pagkilos. Ang malalim na pagpapalitang ito ay nagbibigay diin sa bigat ng mga responsibilidad ni Aang at ang kahalagahan ng mapagpasyang aksyon sa harap ng kahirapan habang ang interbensyon ni Kyoshi ay nagbabago sa momentum ng labanan na pinipilit ang mga puwersa ni Shao na umatras ang isang Sokka at Kara na nagpaalam sa isla sa kanilang pag-alis sa mga taga-nayon mundo sa kabila ng kanilang shores. Bago umalis sina Sokka at Suki ay nagbahagi ng magiliw na sandali na kinikilala ang kanilang namumuong koneksyon sa isang bagong kahulugan ng layunin at nagpasya na maglakbay sa hilagang mga tribo ng tubig na nakadama ng isang nagbabantang-banta na siya lamang ang makakaharap. Samantala, si Shao Zuko sa pagbuo ng isang hindi mapakali na alliance. Ginagamit ang pangangailangan ni Zuko na panatilihin ang kanyang pagtugi sa Avatar under wraps sa kabila ng mga pagtitiyak ng lihim ni Shao. Kaagad niyang ipinagkanulo si Zuko sa pamamagitan ng pagpapalam sa Fire Lord na si Sozin ng pagbabalik ni Aang sa isang liham na naglalagay sa lahat sa mataas na alerto sa ang Fire Nation at ang pagtatangkang kudeta laban sa ama ni Zuko na Fire Lord na si Sozin ay naganap, ngunit napigilan ito ng kanyang anak na si Ola, airbender sa lupa kaharian, na humahabol dito. Siya at ang kanyang mga kasamahan naglakbay sa fortified city of Omasho na dating mataong hub ng kalakalan at komersyo, ngunit ngayon ay puno ng paranoia, espionage at lihim na sunog. Pag-atake ng bansa. Pagdating sa Omasho,
Natuklasan nila na ang inaakalang airbender ay isang batang lalaki na nagngangalang Tiao na nag-navigate sa kanyang wheelchair na may mga pakpak na nakakabit, samantala ang grupo ay palihim na sinasamahan sa lungsod ng isang karismatikong individual na pinangalanang Jet. Mabilis siyang nagkaroon ng romantikong interes sa Kara pagdating nila. At ang kanyang mga kasama ay ipinakilala kay Teo's father Sai, isang inhinyero na nagtatrabaho sa hari ng lungsod, na diskubre nila na ang Umasyo ay nahaharap sa pasulpot-sulpat na pambobomba na pinaniniwala ang orkestra ng mga sabat ng Fire Nation. Pagkatapos marinig ito ay parang responsibilidad niyang protektahan ang mga taong ito, kaya determinado siyang tulungan si Teo sa pagtuklas ng katotohanan sa mga pagpiling manatili sa Umasyo hanggang sa malutas nila ang misteryo. Gayunpaman, ang sitwasyon ay nagbago ng husto nang ang Kara ay nakipagpulong kay Sai sa isang Fire Nation. Namagitan si Spyjet at ibinunyag na si Sai ay isang taksil na nagbebenta ng mahalagang impormasyon sa Fire Nation nang walang dahilan para pagdudahan ang mga sinasabi ni Jet na sinamahan siya ni Kara sa pursuit of the Fire Nation, especially iyan na nakikibahagi sa isang pisikal na pakikipaglaban sa. Ang mga kasabwat ni Spy ngayon ay nabunyag na ang Jet ay ang pinuno ng isang grupo ng mga freedom fighters na nakapagpapaalaala sa Robin Hood na tumatakbo mula sa kagubatan. Kasama ng kanyang grupo ay isang mabigat na figura na pinangalanang Pipsqueak at isang bihasang archer na nagngangalang Longshot. Sa kanilang pananatili sa City, Jet hindi lamang aids Kara sa paghahasa ng kanyang mga kasanayan sa waterbending, ngunit nagbabahagi din ng mga kwento tungkol sa kanyang ina na higit na nagpapatibay sa kanilang pagsasama. Samantala si Tao ay nagsimula sa isang investigasyon sa isang kuweba na pinaghihinala ang lugar ng paggawa ng bomba. Gayunpaman, ang kanilang discovery ay nagsasangkot ng Jet bilang ang salarin na nagdudulot ng lamat sa loob ng grupo, habang si Kara ay may hilig na magtiwala kay Jet, saka na nakipag-ugnayan kay Sai dahil sa kanilang ibinahaging interes sa inhinyero ay tumangging maniwala na siya ay isang taksil. Habang tumataas ang tensyon, ipinahayag na si Jet ay talagang nagkasala, kahit na si ang pagkakasangkot sa Spy ay nananatiling hindi malinaw kahit na ibunyag ng Jet ang kanyang plano na magpasabog ng bomb strap sa Sai na nagbabalak na patayin pareho siya at ang hari ng Umasyo na nakatakdang salubungin ni Sai na ito ay lumilikha ng tensyon at ang grupo ay nagmamadaling pumasok, ngunit sila ay naharang ni Nairo at Zuko na nakalusot sa lungsod matapos makatanggap ng mga ulat ng isang hangin na presensya ni Bender doon. Habang nagmamadali si Kara at saka upang mahuli si Sai ang nahanap ang kanyang sarili na nakikipag-away kay Zuko, ang nagtataka kung bakit determinado si Zuko na hulihin siya, samantala si Ola ay lihim na nagpapadala ng mga mensahe sa humihingi ng update si Xiao sa misyon ni Zuko. Tila ayaw ni Ola na magtagumpay ang kanyang kapatid na makahanap ng isang sa panahon ng labanan na nadadala si Zuko at nagsimulang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa apoy na umaakit sa atensyon ng mga sundalo ng kaharian ng lupa. Nahuli nila si A at Iro, ngunit nagawa ni Zuko na makatakas pareho at si Iro ay nakakulong, ngunit malaki ang pagkakaiba ng kanilang mga destiny sa loob ng Earth Kingdom. Sa kabila ng kanilang mga kalagayan, nagagawa nilang makipag-usap kung saan ipinakita ni Iro ang mga aspeto ng kanyang karakter higit pa sa kanyang reputasyon bilang isang kilalang general na kilala bilang Dragon ng Kanluran. Sa kasamaang palad, ang masamang reputasyon ni Iowa ay nagresulta sa kaharian ng daigdig na parusahan siya ng matindi dahil sa kanyang mga nakaraang aksyon. Siya ay dadalhin sa hukay na isang kilalang labor camp para sa mga bilanggo ng digmaan sa lupang kaharian. Habang naglalakbay ang kanyang mga bantay ay may matinding sama ng loob sa kanya habang sila ay dumanas ng mga personal na pagkalugi dahil sa kanyang mga pananakop ng militar. Samantala si A ay dinala sa harap ng Earth Kingdom King na lumalabas na kaibigan ni Bumi ang noong bata pa. Hindi tulad ng isang bay na gumugol sa nakalipas na siglo na nasangkot sa patuloy na digmaan na nahaharap sa hindi mabilang na imposibleng mga desisyon, ang napakalaking stress ay nagdulot ng pinsala sa Bumi na naging dahilan upang magpakita siya ng mali-mali na pag-uugali sa panahon ng kanyang pakikipagpulong sa isang
Umuusad sa pagitan ng mga sandali ng masayang pag-alala tungkol sa kanilang ibinahaging nakaraan at paghamon sa iba't ibang pagsubok upang patunayan ang kanyang kahalagahan bilang avatar habang nakikipagbuno sa mga komplikado ng kanyang muling pagsasama ni Bo, Sokka at Kara. Si Sai na nagpaalam sa kanila ng mga lagusan sa ilalim ng palasyo na maaaring magbigay ng isang avenue para makatakas ngunit may nahuli. Ipinaliwanag niya sa kanila na ang mga lagusan ay hindi matatag at ang alingawngaw ay pinagmumultuhan ang revelation na si Sai ay naglalabas ng mga lihim at mga disenyo sa tinalakay ng Fire Nation si Sokka at lalo na gayunpaman ay naunawaan nila na ang mga aksyon ni Si ay udyok ng pagnanais na protektahan ang kanyang anak at ang kanilang tahanan sa kabila ng pagtatraidor na dulot nito habang sina Sokka at Kara ay nakipagsapalaran sa mga lagusan sa kabila ng mga babala mula sa isang grupo ng mga minstrel na natagpuan nila ang kanilang mga sarili. Pag-aaral sa mga talakayan tungkol sa kanilang pamilya at sa mga hindi pagkakasundo na kanilang naranasan habang naglalakad sa mga lagusan sina Sokka at Kara ay nakatagpo ng mga dambuhalang moles ng badger. Sa una ay natatakot sila ngunit nalaman na alam ng mga nunal na ito earthbending at maaari silang mag-navigate sa daan sa mga tunnel na ito gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Ang mga badger moles na ito ay tumulong kina Sokka at Kara na makahanap ng ligtas na daanan sa mga lagusan at dalhin sila sa palasyo ng hari. Habang dinadala si Iroh ay naaalala niya ang kanyang nakaraang buhay. Ang mga flashback ay nagpapakita ng ebolusyon ng kanyang relasyon kay Zuko. Kasunod ng pagkawala ng kanyang anak na si Len, ang trahedya na ito ay humantong sa Iroh upang talikuran ang isang siege at makita si Zuko hindi lamang bilang isang pamangkin kundi bilang isang kahalili na anak na pinupunan ang kawalan na iniwan ng kanyang sariling anak. Mula sa pananaw ni Zuko, nasaksihan natin kung paano nagbigay si Iroh ng init at pagiging patas taliwas sa pakikitungo ng iba sa kanya noong pinalaya si Zuko hanggang sa matagpuan niya ang avatar na pinili ni Iroh na samahan siya, samantalang nakarating naman si Zuko kung saan banihag ang kanyang tiyuhin at matagumpay siyang nailigtas na nagpapakita ng tunay na pagmamahalan sa pagitan nila na marahil ay hindi palaging nakikita hanggang ngayon. Habang ang Boom sa kabila ng kanyang edad na higit sa 100 taon ay mukhang nasa nakakagulat na magandang pisikal na kondisyon, ay hinahamon niya ang isang labanan hanggang kamatayan na bahagyang upang bigyang diin ang bigat ng avatars, mga responsibilidad at bahagyang dahil sa matagal na kapitan tungkol sa kawalan ni Ace sa panahon ng pananakop ng bansang apoy. Sa kabutihang palad na lamang na malapit nang lumaki ang labanan, dumating si Sokka at Kara sa takdang panahon ginagabayan ng isang higanteng nunal ng badger sa mga lagusan. Ang kanilang napapanahong interbensyon ay naiiwasan ang anumang mga casualty. Ang kanyang katangiang pakikiramay ay nagsisiguro kay Bomi na ililigtas niya ang mundo sa tulong ng kanyang mga kaibigan, tulad ng pagtulong nila sa kanya na manalo sa laban na nagbibigay inspirasyon sa Boom na muling mangako sa paglaban sa Fire Nation. Bukod pa kay Sai, sa udyok ng halimbawa ni Teo ay nagpa siya na ihayag ang singsing na spy sa mga awtoridad ng Earth Kingdom na inspirasyon ng The Return of the Avatar. Pinili ni Sai na humawak ng armas at sumama muli sa paglaban sa Fire Nation pagkalipas ng ilang oras, at ang kanyang mga kasama ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay pahilaga sa paghahanap ng tribo ng tubig na mahalaga sa kanilang misyon. Habang ang mga alingawngaw ng pagbabalik ng avatar ay nagsimulang kumalat sa malayo at malawak na maabot kahit sa pinakamalayong mga rehiyon. Sa kabila ng pagkaapurahan ng paghahanap sa tribo ng tubig na si Aang ay nakikipagbuno sa kanyang mga tungkulin bilang avatar. Pilit niyang pinipigilan ang pagnanais na tulungan ang sinumang nangangailangan sa kanilang landas. Gayunpaman, ang hilig na ito ay humahantong sa kanila sa malaking problema habang naglalakbay, at ang kanyang mga kasama ay nakatagpo ng isang nawasak na kagubatan na sinalanta ng pagkawasak ng bansang apoy. Ang mga ito sa kanyang ama, ang lalaki, ay nagsiwalat na ang Fire Nation ay winasak ang kagubatan upang lumikha ng isang landas patungo sa bundok, ngunit ang mga kahihinatnan ay naging kakilakilabot. Ang lupain ay nagkasakit sa mga hayop na tumatangging mangginay ng mga pananim na nabigo.
upang lumaki at ang mga tao kabilang ang anak ng lalaki na si Shirong ay nawawala ang pakiramdam na napilitang tugunan ang malagim na sitwasyon sa ventures sa nawasak na kagubatan na ang hangganan sa pagitan ng pisikal na mundo at ang mundo ng espiritu ay naging manipis. Ito ay ipinahayag na maaari ka lamang makapasok sa kagubatan sa pamamagitan ng pag-alis sa iyong ang buong kagubatan ay puno ng mga espiritu ng mga hayop at tao kaya medyo hindi inaasahan ng bigla niyang ipakita ang kakayahang tanggalin ang kanyang espiritu mula sa kanyang katawan at mag-navigate sa isang ganap na naiibang eroplano ng pag-iral. Sa kabila ng hindi pagkakapantay-pantay na ito, kahit papaano ay nagawa rin niyang napaghiwalayin ang mga espiritu ni Kara at saka na pinahintulutan silang tatlo na galugarin ang kagubatan ng sama-sama sa kanilang mga ethereal na anyo samantalang si Zuko ay nasumpungan ang kanyang sarili sa isang tiyak na sitwasyon habang si Ola ay patuloy na pinapanghina siya. Manipulahin niya ang kanilang ama upang palakasin ang kalagayan ni Xiao. Kampanya sa pamamagitan ng pagmamalabi sa kanyang mga nagawa sa kabila ng Fire Lord na nakita sa pamamagitan ng kanyang mga pagtatangka sa isang upmanship samantala kahit na ang sariling mga tauhan ni Zuko kapansin-pansing si Teniente G na napatunayang hindi tapat ay lumalaki. Lalong naiinip sa kanyang pamumuno habang naghahanap ng lokal na chismis tungkol sa waterbending na sina Zuko at Iro ay nakilala ang isang bounty hunter na nagngangalang Jun. Karanasan upang suportahan sila Iro ay naniniwala na Zuko ay kailangang mapagtanto ang kahalagahan ng pag-aayos sa iba't ibang mga sitwasyon at customs pabalik sa kagubatan. Iba't ibang mga kamanghamanghang nilalang naninirahan sa paligid isang higanteng nagsasalita. Eksklusibong nakikipag-usap sa ilang sandali ang isang three-tailed fox ay nagbabalakay saka tungkol sa mga panganib na nakatago sa fog. Bukod pa rito ay ipinahayag na ang isang napakalaking halimaw na kumakatawan sa sugatang espiritu ng kagubatan ng Roma sa isang estado ng kabaliwan dahil sa kanyang agony. Ang fog sa loob ng kagubatan ay nagsisilbi bilang isang daluyan para sa mga individual na muling sariwain ang kanilang pinakamalalim at pinakamasakit na alaala sa panahon ng Kara na ito. Saksi ang kalunos-lunos na sandali kapag ang kanyang ina ay nagsakripisyo ng kanyang sarili upang iligtas ang buhay ni Katara habang si Sokka ay nakararanas ng pagkabigo ng kanyang ama. Sa kanya ang mga alaalang ito ay kumakatawan sa mga karakter ng malalim na trauma. Ang mga peklat na hindi patunay na naghihilom ito ay nahayag na ang mga ito ay ipinakita. Ang mga alaalang ito ng isang mapanghamak na nilalang kalaunan ay ipinahayag bilang ko ang magnanakaw ng mukha, isang nakakatakot na espiritu na kahawig ng isang alupihan na kumakain ng mga biktima nito at nagnanakaw ng kanilang mga mukha. Bilang ang Avatar A ay maaaring labanan ang illusions at umabot sa dulo ng fog kung saan siya ay muling nakipagtagpo kay Gotso. Ito ay ipinahayag na matapos ang pisikal na anyo ni GSO ay nawasak, siya ay lumipat sa mundo ng mga espiritu na alam na ang isang sa huli ay nangangailangan ng kanyang patnubay na ipinaliwanag ni Yatso ang mga detalye tungkol kay Ko at ibinunyag na ang mga nakaraang avatar kasama na si Rocco ay nakaharap sa kanya at lumitaw si Victorious na napagtanto na kailangan niyang i-channel ang kapangyarihan ni Rocco upang talunin si Ko upang maunawaan na dapat siyang pisikal na naroroon sa dambana ni Rocco na matatagpuan sa Fire Nation. Ngayon na may gaktaos pusong paghihikayat at absolution ng kanyang pagkakasala tungkol sa pagkawasak ng Sky Temple sa set-out sa matagumpay na infiltrates ang Fire Nation at naabot ang Avatar Rocco's Shrine ng walang nakakaharap ng maraming problema. Gayunpaman siya ay nakaharap ng ilang mga monghe pagdating sa kabutihang palad. Ang isa sa mga pantas na pinangalan ng Shu ay dumating sa kanyang aid na nagbibigay sa kanya ng oras upang makipag-usap kay Rocco. Nang makilala si Rocco at napagtanto na ang personalidad ni Rocco ay naiiba ng husto kay Koshi, siya ay mas magaan ang loob at nakakatawa. Ngunit naging seryoso nang banggitin niyang si Kuroko ay isiniwalat na hindi niya direktang natalo si Ko, sa halip ay nagnakaw siya ng isang bagay na mahalaga mula sa kanya at nakatakas na bahagyang nagpapaliwanag sa kasalukuyang mapaghiganti na kilos ng CO. Ang item ay isang totem na kumakatawan sa ina ni CO at ang ina ng pagkakakilanlan mismo na uri ng pagpapaliwanag sa buong diskarte sa pagpapalit ng mukha na pinagtibay ni Ko. Hindi nito lubos na ipinapaliwanag
paliwanag kung bakit pinanghahawakan ni Rocco ang totem sa lahat ng oras na ito sa kabila ng katuwang na kaguluhan sa kagubatan ay hindi siya ang dapat sisihin sa pagnanakaw nito sa unang lugar marahil ay maibabalik lamang niya ito sa pamamagitan ng interbensyon ni A pagkatapos na makilala si Rocco sa nagpasya na bumalik sa kagubatan at harapin si Ko sa kasamaang palad ay nahuli siya noong Hunyo bago siya makabalik sa kagubatan na dinadala niya sa kanya. Kay Iro at si Zuko na hindi sumunod sa utos ni Xiao na hulihin siya ngunit pagkatapos ay nagpakita si Xiao at kinuha ang isang para sa kanyang sarili. Dinala ni Xiao ang isang base ng bansa sa apoy upang mapabilib si Fire Lord Sun gayunpaman ay hindi siya nakakulong ng matagal bago siya napatay ng isang misteryosong eskrimador na nasira siya. Tinanong siya ni Ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan ngunit hindi umimik ang lalaking nakamaskara na mayroon silang kapana-panabik na laban kasama si Ang gamit ang kanyang kakayahan sa pagyuko at the swordsman showing off his quick sword moves eventually ang gulo ng swordsman ay nabunyag na si Zuko ang sa una ay natakot sa kanya at nagpas siyang iwan siya ngunit sa kalaunan ay bumalik siya at tinulungan si Zuko na makatakas sa kaligtasan ngayon ay nalaman kung bakit si Zuko ay pinalayas mula sa Fire Nation ng kanyang ama at ito ay isang kalunos-lunos na kwento na bumubuo ng maraming empatiya sa puso ni Ang para sa kanya sa kabila ng pagiging hindi niya kaibig-ibig hanggang ngayon ay natagpuan ni Zuko ang kanyang sarili sa gitna ng isang konseho ng digmaan kung saan buong tapang niyang ipinahayag ang kanyang pagtutol sa plano ng isang general na hindi niya kayang isakripisyo ang buong militar. Unit bilang bahagi ng isang mas malaking diskarte na itinuturing itong walang puso at hindi karapat-dapat sa karangalan ng bansang apoy gayunpaman ang kanyang pagiging lantaran ay nagpahiya sa kanyang ama na Panginoon ng Apoy na nakita ito bilang isang hamon sa kanyang autoridad bilang parusa para sa kanyang pinaghihinalaang disobedience. Zuko ay napilitang makisali sa Agent Kai tradisyonal na tunggalian ng firebender ngunit sa kanyang pagkamangha ang kanyang kalaban ay walang iba kundi ang kanyang sariling ama na si Fire Lord Sun. Ang hindi inaasahang twist na ito ay pumuno kay Zuko ng magkahalong shock, confusion at dread sa mabangis na duel na si Zuko. Lumaban ng may determinasyon ngunit hindi niya napigilan ang kanyang sarili na maghatid ng isang pangwakas na suntok nang makamit niya ang kilos na ito ni Mercy na lalong nagpagalit sa kanyang ama na itinuturing ang kahabagan bilang isang kahinaan sa isang brutal at hindi maibabalik na kilos kaya pinarusahan si Zuko sa pamamagitan ng pagsunog ng kanyang mata sa pag-alis siya ay permanenteng nasugatan sa pisikal at emosyonal kasunod ng kanyang paggaling mula sa traumatikong pagsubok. Ang Fire Nation Zuko ay binigyan ng command sa ika-41 na dibisyon ang mismong mga sundalo na unang nakatakdang isakripisyo sa masamang diskarte sa militar. Ang atas na ito ay nagsilbing isang palaging paalala ng hindi pagsang-ayon ng kanyang ama at ang mabigat na pasanin na dinadala niya bilang isang itinapon mula sa kanyang sariling bayan habang isang at si Zuko ay nagbabahagi ng maraming pagkakatulad. Ang malalim na trauma ni Zuko ay humahadlang sa kanya na ganap na yakapin ang kanilang potensyal na koneksyon. Sa puntong ito ay paulit-ulit niyang hinahampas ang hindi niya kayang ipagkasundo ang kanyang magkasalungat na damdamin. Sa kabila nito ay nagbabahagi sila ng panandaliang sandali ng pagkakaunawaan bago pinabalik ni Zuko si Zuko sa kanyang barko sakay ng isang maliit na robot. Sa kanyang pagbabalik sinalubong si Zuko ng isang hero's welcome. Ikinwento ni Iro kay G kung paano nailigtas ng walang pag-iimbot na pagkilos ni Zuko ang kanyang buhay kaya nabigyan siya ng respeto at katapatan ng kanyang mga tauhan. Sa kabila ng kanyang kabiguan na makuha ang avatar samantala si Ang ay nagsimula sa isang paglalakbay sa mundo ng mga espiritu upang ibalik ang ninakaw na totem ni CO bilang isang kilos ng pasasalamat na pinalaya ni Ko ang lahat ng kanyang mga bihag kabilang sina Sokka at Kara na dinala ang kanilang masakit na pagsubok sa isang. Dumating si Teniente G sa barko ni Zuko matapos marinig na ang Imperial Guard ay papunta na upang arestuhin siya kasama si Xiao na malamang na nakumbinsi si Lord kaya na si Zuko ay isang taksil sa takot.
Ito ay isang bitag na isinaayos ni Xiao. Ito ay nagsiwalat na ang bangkang sinasakyan ni Zico ay nilagyan ng sumasabog na halaya nang walang babala. Sumabog ang bangka na tila kinuha ang buhay ni Zuko. Nalingid sa kaalaman ng kanyang kaaway na si Iroh ay naisip na ang pagtataksil na ito sa kalaunan ay nabunyag na si Zuko ay nagkaroon. Nagbalat kayo bilang isang miyembro ng tripulante at habang nasa barko habang sina Akara at Sokka ay nakarating sa AGN ang kabisera ng Hilagang Tubig tribo. Dito nila nakasalubong si Arnok ang pinuno ng tribo na kasama ng kanyang anak na si Yu ang espiritual na pinuno ng tribo at Master Paco ang senior waterbending master. Sa kanilang pagdating ay medyo nabigla ang mga pinuno ng tribo dahil sa isang pangitain ni Koshi sa isla ng Kyoshi ng Agnakay na nawasak ng Fire Nation ay humingi ng patnubay mula sa Avatar Kuryak. Gayunpaman ang ang pagtatangka na kumonekta kay Kuryak ay napatunayang hindi gaanong matagumpay kaysa sa inaasahan niya. Bukod pa rito, ibinahagi ni Kirk ang isang dahilan sa likod ng kanyang reputasyon bilang isang medyo malayong avatar. Inamin niya na sa ilang sandali pagkatapos niyang gawin ang papel ng avatar, natuklasan niya ang pagkakaroon ng mga masasamang espiritu na sumasalakay sa mundo. Sa isang pagtatangka na harapin sila Kuryak ay nakipagsapalaran sa mundo ng mga espiritu kung saan siya ay nakibahagi sa isang mabangis na labanan. Gayunpaman ang engkwentro ay nagdulot sa kanya ng matinding panghina at hindi niya magamit ang kapangyarihan ng avatar state ng epektibong ito. Ipinaliwanag kung bakit hindi maaaring kumonekta ang isang Kuryak sa parehong paraan na ginawa niya kay Kyoshi gaya ng napunta rin siya sa mundo ng mga espiritu bago ito bilang karagdagan sa kanyang pakikibaka sa masasamang espiritu ay inihayag ni Kuryak ang nakakasakit ng damdamin na pagkawala ng kanyang minamahal na si Ami na naging biktima ng isang mapaghiganti. Espiritu. Ang espiritong ito ay isa sa maraming mukha na namulat ni Ko the Face Stealer na nagpapaliwanag din sa babala ni Rocco na labis na naapektuhan ng trahedya na kwento ni Kuryak sa nagsimulang questionin ang papel ng kanyang mga kasama sa pagtupad sa kanyang mga responsibilidad. Bilang avatar. Gayunpaman matapos makumbinsi sa mga argumento ni Kuryak, nagpa siya siyang naharapin ang Fire Nation ng mag-isa sa paniniwalang ang kanyang mga kaibigan ay magsisilbing pabigat lamang sa kanyang paghahanap. Samantala si Sokka ay nagsimulang magkaroon ng damdamin para sa iyo ng isang pamilyar na mukha na nararamdaman niya na nakatagpo niya noon habang siya nakipag-usap sa kanya. Nagulat siya nang makita siyang down to earth at relatable. Gayunpaman, ang kanyang atensyon ay napunta sa isang partikular na accessory na nagpapalamuti sa kanyang ulo na nag-trigger ng isang sandali ng pagkilala na naaalala ang isang katulad na nakatali sa paligid ng buntot ng daigdig ng mga espiritu fox na nakatagpo niya sa kagubatan na pagtanto ni Sokka ang koneksyon sa kanyang pagkamangha. Ipinagkaloob sa kanya noong bata pa siya noong siya ay may malubhang karamdaman niyakap ang kanilang pinagsamang koneksyon. Nagulat ka kay Sokka sa isang halik na nagpapatibay sa ugnayan nila samantala si Kara ay sabik na nagsimula sa kanyang waterbending na pagsasanay sa ilalim ng Yagoda A. Kagalang-galang na tagapagturo sa loob ng tribo kung paano. Gayunpaman ang kanyang kasab-ikan ay panandalian ng matuklasan niya sa lalong madaling panahon ang isang malalim na nakatanim na tradisyon sa loob ng Hilagang Tubig tribo na nagbabawal sa mga kababaihan na makisali sa labanan sa halip na ang mga babae ay inilipat sa mga tungkulin bilang mga manggagamot na malayo sa mga linya ng labanan. Nanasaraan ng loob sa pamamagitan ng revelation na ito. Natagpuan ni Kara ang kanyang sarili na salungat sa patriarchal customs ng tribo lalo na kung isasaalang-alang ang kanyang personal na karanasan bilang nakikipaglaban sa mga firebender. Naniniwala siya na siya ay may kakayahan tulad ng mga lalaking mandirigma ng ang Hilagang tribo kung hindi man mas determinado na hamunin ang status quo at patunayan ang kanyang worth. Kara decided to confront Paco, the senior waterbending master, on the matter. She see no other option but to challenge him to a duel hoping to show her skills and earn the respect. Nararapat lamang na siya ay karapat-dapat pagkatapos ng Kara at Paco na ito ay makisali sa isang kapansin-pansing tunggalian na nagpapakita ng kanilang mga kasanayan sa waterbending. Sa kabila ng magiting na pagsisikap ni Katara na si Paco ay lumabas na tagumpay gaya ng inaasahan dahil sa kanyang kadalubhasaan. Gayunpaman ang pagganap ng Katara ay napakalaki.
Paghanga mula sa The Spectators na lubos na humanga sa kanyang husay at determinasyon pagkatapos nito kapwa iginiit ni Kara at saka ang kanilang hindi natitinag na pangako na panindigan ang panig ni Aang at samahan siya sa paglaban sa Fire Nation. Sa labanan sa pamamagitan ng pagpili na lumaban sa tabi ng isang pinapawi nila ang kanyang mga alalahanin tungkol sa kanilang kaligtasan at inaalis siya sa anumang pakiramdam ng responsibilidad para sa kanilang kapakanan nang biglang lumitaw ang mga nagbabantang palatandaan ng paparating na labanan habang si Su nagsimulang umulan mula sa kalangitan na hudyat ng pagdating ng Fire Nation kasama ang kanilang presensya na nalalapit na ang oras para sa isang malaking labanan ay nasa kanila ang Sokka at Kara ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake sa isa sa mga barko ng Fire Nation gayunpaman ang kanilang tagumpay ay maikli ang buhay sa lalong madaling panahon. Napagtanto na sila ay lubhang nahihigitan ng isang paparating na fleet ng mga barko ng kaaway na malayo sa mga kakayahan ng Aang Nakeles Warriors na harapin ang kanilang malagim na sitwasyon. Sa pamamagitan lamang ng tubig, sa kasamaang palad, inilabas ni Xiao ang isang mabigat na sandata isang napakalaking hot air balloon na nakuha sa pamamagitan ng katalinuhan na nakalap mula sa mga especially iya sa Umasyo. Ang teknolohikal na marvel na ito ay nagbibigay sa Fire Nation ng kakayahang laktawan ang mga depensa ng mga kabisera at maglunsad ng isang aerial assault na nagdudulot ng malaking banta. Sa kaligtasan ng Aang Nakei bilang ang hilagang tubig tribo ay nagbabasa ng sarili para sa nalalapit na labanan hinihikayat ng Kara si Paco na bigyan ang lahat ng mga tribo ng kababaihan ng pahintulot na lumahok sa pagkilala sa kahalagahan ng pagkakaisa sa pagtatanggol sa kanilang tinubuang lupa. Samantala, inihayag ni Sia ang kanyang masasamang pamamaraan upang iroplano niyang pagsamantalahan ang kakaibang celestial event na kilala bilang Ice Moon kung saan ang karagatan at buwan na mga espiritu ay nagpapakita sa anyo ng mortal para sa isang gabi upang makakuha ng insight sa humanity. Yell ay nagnanais na samantalahin ang pagkakataong ito upang masugatan ang kamatayan. Ang Moon Spirit na siyang pinagmumula ng kapangyarihan para sa lahat ng waterbenders sa isang sandali ng pagkaapurahan ay nagpakita si Kurek sa pag-iingat sa kanya tungkol sa masamang balak ni Xiao at pag-aalerto sa kanya sa pagkakaroon ng punyal na inilaan para sa buwan ng pagkamatay ng mga espiritu. Na kung saan ay kakilakilabot na malapit ang sinamahan ni Sokka at Yu ay nagmamadali upang hadlangan ang masasamang pamamaraan ng Sia na saktan ang buwan na espiritu samantala si Kara ay natagpuan ang kanyang sarili na nakikibahagi sa isang matataas na pusta na tunggalian kay Zuko na nakalusot kay Aang Nakels sa isang nag-iisang pagtatangka na mahuli sa sagradong kakahuyan na si Zhao. Nakita niya ang dalawang isda, isang itim at isang puti na lumalangoy sa isang magkatugma na walang anumang pattern na kinikilala sila bilang mga espiritu na kinukuha niya ang puting isda na kumakatawan sa espiritu ng buwan at naghahanda upang hampasin ito habang ang Iro ay dumating upang iligtas ang mga isda at mga pag-atake. Si Xiao ngunit sa kabila ng magiting na pagtatangka ni Io na mamagitan ay nagawa ni Sia na tusukin ang espiritu ng buwan gamit ang kanyang punyal na pumapatay sa liwanag ng buwan at pinuputol ang espada ng kapangyarihan para sa lahat ng waterbender na may mga kakayahan sa waterbender ay nagpawalang bisa sa momentum ng pagbabago ng labanan ng husto pabor sa pag-agaw ng Fire Nation. Ang pagkakataon na pinipilit ng Fire Nation ang advance na madaig ang paglaban at isulong ang kanilang pag-atake ngayon sa isang matapang at sakripisyong hakbang isinuko ni Aang ang kanyang sarili sa karagatang espiritu na nagpapahintulot na ito ay sumanib. Kasama niya at gamitin ang kakilakilabot na powers ng Avatar na naging isang colossal kaiju na parang entity na nagpakawala ng isang mapangwasak na onslaught upon the Fire Nation fleet na nagwawasak sa kanilang mga puwersa sa walang kapantay na bangis habang ang kaguluhan ay naganap. Ang pait ni Xiao ay nagpatuloy na inihayag ang tunay na motibo sa likod ng misyon ni Zuko at nawasak ang kanyang espiritu habang nasasaksihan ang paghihirap ng kanyang mga pamangkin na si Iro ay gumawa ng mapagpasyang aksyon at inalis ang pagpapalaya ni Xiao sa kanila.
kapwa mula sa kanyang masamang impluwensya sa kanilang misyon na tupad. Zuko at Iroh ay nakatakas sa kaguluhan na magkasamang nagpanday isang bagong landas pasulong sa gitna ng kaguluhan ng labanan, samantala sa lumitaw ay tagumpay at tinalo ang Fire Nation, samantala ang kapalaran ng itim na isda sa lawa ay malungkot na pagliko. Habang siya ay nagiging isang wandering spirit na pinagmumultuhan ng kawalan ng kanyang kapareha, gayunpaman, ikaw ay nag-infuse ng esensya ng Moon Spirit na gumagawa ng sukdulang sakripisyo na lumalampas sa espiritu ng bagong buwan at pagpapanumbalik ng balanse sa mundo. Samantala, sa kabila ng kanyang panghihinayang, nakahanap si Aang ng aliw sa paghihikayat ng kanyang mga kasama at nagpa siyang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap sa pagsisimula sa landas upang makabisado ang iba pang mga baluktot na disiplina. Gayunpaman ang kanilang triumph ay panandalian habang ang pagtatapos ng season ay naglalahad ng isang masasamang balangkas na inayos ni Olan na kumukuha ng kontrol sa Omasyo sa ilalim ng pagkukunwari ng diversion. Ngayon habang papalapit ang kometa ni Lord San, ang Fire Nation ay patuloy na sumusulong na determinadong mangibabaw ng walang paghinto. Maraming salamat po sa panonood.